Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Paano mo ba ipinapadama ang iyong pagmamahal sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang dalawang magkapatid, si Marta saka si Mary. Si Marta, nung dumating si Jesus sa kanilang bahay, si Marta ay masyadong aligaga, masyadong busy, masyadong stress. Dahil iniisip niya kung paano pagsilbihan ang kanilang bisita na si Jesus. Magkakaibigan sila ang magkakapatid. Si Marta, si Mary at saka si Lazaro. At ang pamamaraan ni Marta ay ipakita kay Jesus kung paano niya ito bisitahin. At alam ni Marta kung ano ang gusto at ayaw ni Jesus, kaya pinaghahandaan niya. Ito namang si Mary ay walang ibang ginawa kundi umupo sa harapan ni Jesus, bisitahin siya at pakinggan, makinig, matuto. So, ito ang pamamaraan ng dalawang magkapatid kung paano nila bibisitahin si Jesus. Kaya lang nagkaproblema dahil itong si Marta ay nakialam. Sabi niya, Jesus, pagsabihan mo naman, ito si Mary na kapatid ko, natulungan naman ako dito. Kaya sabi ni Jesus, Marta, masyado kang aligaga, masyado kang stress, masyado kang worried. Ano bang pinagkakabalahan mo dyan? Bayaan mo na itong kapatid mo. Pinili niya yung maganda sa kanyang gagawin para bisitahin ako. Parang ganun ang sinabi ni Jesus. So dito natin makikita na sa paglilingkod pala ay hindi kailangang pakialaman mo yung iba kung paano niya paglingkuran ang Diyos, paano niya mahalin ang Diyos. Ang mahalaga ay mag-focus ka kung paano mo ito ibabahagi o paano mo ipapadama sa Diyos ang iyong pagmamahal. Kanya-kanya tayo. At isa pang matutunan natin dito ay yung marunong tayong makinig bago tayo sumunod. Obedience follows after listening. So, ibig sabihin, makinig muna tayo sa Diyos. Kung ano yung gusto niya, saka yun ang ating gagawin. Hindi pwede yung gawa tayo ng gawa, akala natin ito ang gusto ng Diyos. Hindi pala. Kaya ang kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, bago tayo magsimula, makinig muna tayo sa Diyos. Pakinggan natin ang kanyang mensahe, ang kanyang salita, basahin natin, makinig tayo sa Daily Telegospel. At kung ano man ang mensahe ng Diyos, yun ang isabuhay natin sa araw na ito, sa araw na yun. Kaya, kapatid, dalawang bagay ang pinapaalala ng Diyos sa atin ngayon. Una, yung mag-focus tayo doon kung paano natin paglingkuran ng Diyos at huwag nating pakialaman yung iba. Pangalawa, marunong tayong makinig dahil ang pakikinig ay isang regalo. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.